Hello po sa bawat isa sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Ito po ang inyong lingkod muling nagbabalik para sa ating kaunting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Nais ko pong ibahagi sa inyo sa maigsing sandali, sobrang iksi lang po, ang patungkol sa panalangin. Malinaw po sa atin at hindi naman lingid sa inyo ang sinabi ng 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. Bigyan ko po kayo ng acronym ng pray sa oras na ito. Pray, P-R-A-Y. Maaring gabay kung kayo hindi marunong manalangin, o kaya naman ay tignan natin kung yan yung content ng ating panalangin. Yung P, yung letter P po ay stands for praise. P ay praise. Yung letter R ay repent. Siyempre, nagpupuri ka sa Diyos, tapos hihingi ka ng tawad, repent. Yung A naman ay ask. Doon ka ngayon, ilalapit mo lahat sa Diyos ng mga hinihingi mo. Praise, repent, ask, and then yung Y ay yield. Pray. Ibig sabihin, magpapakababa ka, nalalapit ka sa Diyos, ipagkakatiwala mo ang lahat sa Kanya, at ikiklaim mo na siya ikikilos sa iyong panalangin. So, ang tanong ay, kayo ba ay mananampalataya na mapapanalanginin o nakakalimot na tayo? O kadalasan ng ating prayer na lang ay nakatuon lang sa pagkain? Mga kapatid, mga minamahal, nais ko pong malaman niyo na sa ating pananalangin, hindi lang naman po yung nag-aantay tayo ng tugon sa ating mga nilalapit. Bagkus malaki po ang benepisyo na nakukuha natin personally kapag tayo'y laging nananalangin. Unang-una, kapag tayo'y nananalangin, when we pray, it helps us understand God's will. Pag tayo nananalangin, nagiging daan yon para i-reveal ng Diyos ang kanyang kalooban para sa atin when we pray. Pangalawa, pag tayo nananalangin, nagiging daan yan para lumakas tayo sa spiritual natin na kalalagayan at lumakas yung ating relasyon sa Panginoon, nagbibigay lakas kapag tayo'y nananalangin. So, nare-reveal kalooban niya, nagbibigay kalakasan sa atin spiritually, and then kapag tayo'y nananalangin, nagbibigay po ng tamang direksyon sa buhay pag tayo'y nananalangin. So, maraming benepisyo ang panalangin. Kaya lang, hindi naman, maraming Kristiyano hindi naman seryoso sa pananalangin at hindi natin to ginagawa. Sabi, pray without ceasing, manalangin ng walang patid. At kapag tayo laging nananalangin, prayer lead us to make the right decision. Nandoon, tutulong ang Diyos sa atin para sa mga panahon na kinakailangan natin magdesisyon o hindi natin alam ang gagawin, pumapasok ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. So, I hope na intindihan po ninyo ilang katotohanan patungkol sa pananalangin. Bilang mananampalataya, dapat maging bahagi na ng ating buhay ang nananalangin. Maaring umaga, tanghali, o gabi, o pagkagising sa madaling araw, anytime na ilid ka ng Diyos. Ako kahit nagmamaneho po kapag nag-lead ang Panginoon na mag-pray, either ihinto ko sandalian at manalangin. So sana po ay kinapulutan nyo kahit kaunting aral patungkol sa pananalangin. Hanggang sa muli mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, ang Pekeng Kano.